Good morning, morning! A day in our life here in Pampanga. Wow, may pa ganon. Napacheck na nga rin ako ng blood sugar ko kasi hindi ko alam kung saan nagagaling yung hilo ko. Pati na rin blood pressure, kaso normal naman. At pati na rin pregnancy test, nagawa ko na rin pero negative naman. Kaya napaisip ako siguro naninibago lang ako sa body clock ko kasi nga 4 years akong panggabi tapos ngayon sa gabi na ako natutulog. Kaya siguro nahihilo ako sa umaga. After ko naman mag-check, ayan naman kami ni Sia, inikot na namin ang buong fiesta. Paborito nga niyang tambayan dito sa my clubhouse kasi sinisilip-silip niya yung swimming pool dun sa likod na hindi pa naman tapos. Yan din ang mga gustong-gusto niyang gawin, yung mga akyat baba sa hagdan. Sabi ko, let's go na, pero hindi niya ako pinapansin, ayaw pa niyang umuwi, kaya yan, tinaguan ko muna siya. Noong una, natatakot muna siya, hinahanap muna niya ako. Pero nagtagal, wala na siyang pakialam. Ayan, na tumakyat pa nga at gusto pa niyang buksan yung pinto, buti na lang mabigat. Kaya nagpakitan na rin ako. Tapos yan, pababa na siya at tumatao pa nga, tumatakbo papunta sa akin. At sa sobrang saya nga niya na nakita ako at yan bumalik pa nga at umikot-ikot pa. Nung napagod na nga siya, yan umupo na kami tapos kinausap ko siya na kailangan na namin umuwi kasi andyan na yung daddy niya tapos papakainin pa niya yung dog. Tapos nang pagkadating namin sa bahay, ayan at hindi nga niya nakalimutan yung sinabi ko na kailangan niya pakainin yung aso. Nilagyan na nga niya ng mga dog food yung pagkainan nila. Yan nga at sobrang excited yung maliit. Gutom na talaga siya. Sumasabit pa nga siya dun sa may pajama ni Sia. Tapos eto kinuha na rin niya yung kainan ng isa at papakainin nga daw niya. Kaso hindi nga niya mabuksan. Nilakpasin namin kasi lagi nga niya pinapalabas to hindi naman siya marunong umuwi. Tapos yan, dumating na nga ang daddy at may regalong daw siya sa akin, kangkong. Tuwang-tuwa naman si Sia. Siya talaga yung tinilig, kaya yan inutusan ko sabi ko dali na niya sa kusina para mailuto ko na. Fast forward yan at nagluto na nga ako ng pananghalian namin. Isa nga lang ako dyan ng madaming luya at bawang. Kailangan ngang magisa ng mabuti yung luya para mas masarap tapos nilagay ko na rin yung sibuyas. Sinasama ko nga rin sa paggisa itong patis para hindi siya malansa. Tapos, nilagay ko na rin yung karne ng baka para magisa na rin. Inalo-halo ko nga lang yan, tapos hinintay ko na kusang mabas yung tubig ng karne. Yan at nagtubig na nga at hindi ka muna siya tinakpan, hinintay ko muna siya hanggang mag-dry. At pag ganyan na nga yung itsura, igisa lang muna natin ng mabuti hanggang mag-brown yung karne, tsaka natin lagyan ng sabaw. Tinantya ko nga lang yung tubig na linagay ko dyan bago ko tinakpan. Tapos hinintay ko lang ng 30 minutes para maluto yung karne. Akyan at malambot na nga yung karne. Pinapaitan niya na walang pait yung niluto ko. Kalamansi nilagay ko para sa papaitan. Try niyo din guys yung papaitan na kalamansi. Masarap talaga siya. Parang totoong papaitan lang. Tapos yan nilagay ko na rin yung sili para may konting sipa. After ko ang magluto, tumambay muna kami dito sa may sala. At itong si Sia nakakita ng saging at tuwang-tuwa nga. Paborito niya talaga ang saging. Tapos yan, nagpapatanggal nga si daddy ng uban o puting buhok. Tapos sabi ko ayaw ko, ayan si Sia na lang daw magtatanggal. Aba at napakaseryoso ka ng batang to at may laman tanga na saging yung bibig niya dyan. Siya, baka tumulo pa yung laway mo nakakakuha. Sabi pa ng daddy baka daw matuluan ng laway yung ulo niya ni Sia. Naalala niya kasi yung kwento ko. Nung bata ako, ganyan yung pinagkakakitaan ko. Si Auntie Inday nagpapakuha siya ng uban sa akin tapos may bayad. Piso yata ang isang puting buhok dati, hindi ko na maalala. Tapos, sa sobrang seryoso ko naghahanap ng puting buhok, hindi ko na namamalayan na tumutulong na pala yung laway ko. Kaya natuluat ko nga ng laway yung ulo na Auntie Inday at hanggang ngayon natatawa pa rin ako pag naalala ko. Aba at napakakit naman tong batang to na tagatanggal ng uban ni daddy. Sa sobrang bored niya ng nanay at yan at naisipan nga na naman putulan ng buhok ang anak. Buti na lang at bumagay pero may kontabida yan na tatay, Charis. Ay siya, hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo and see you in my next one. Ingat! Bye-bye!